Paano nga ba tayo nakarating ng Bohol gamit ng motor? Gamit ng motor na Suzuki Gixxer na may 12 liters tank capacity ay nagsimula tayong bumiyahe ng alas 10 pasado ng gabi mula Manila tumatnog Port Sorsogon. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. 10 ng gabi mula Caloocan ay naghanda na tayo sa pag-alis. 7-Eleven Monumento meet-up point ng kasama nating babiyahe. 11 PM pa talaga ang usapan pero dahil pareho kaming hindi makakuha ng tulog ay pinagpasyahan na naming umalis. Maaga, kita namin ng kasama ko ay diretso biyahe na kami. First gas stop, Candelaria, Quezon. Anong lugar na to? Candelaria pa. Quezon. Yes pa. Nagpagas na nga ako kaagad at di ko kabisado kung saang merong petrong ulit na madadaanan. First full tank, 592 pesos, 9 liters. At 1:19 AM, almost 3 hours na kaming bumabiyahe. 1:30 na ng umaga, minto muna kami upang uminom ng tubig at konting pahinga. Meron tayong baong nilagang saging na saba, panglaman sikmura at medyo malayo pa ang biyahe. Ilang minuto lang ay naghanda na ulit tayo sa pag-alis. At dito na tayo sa Timonan, Quezon. Ito ang itsura ng Old Zigzag Road o bitukang manok sa gabi. Sobrang dilim dito, pero mas maganda na ang daanan kesa nung huling dumaan tayo dito. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Bago nga kami tumuloy sa biyahe ay minto muna kami upang magkape para mainitan ng tiyan at makapagpahinga na rin. At dito na nga tayo inabot ng Bukang Liwayway sa gateway ng Bicolandia. Hindi nga tayo makalapit sa arko at medyo madami ang nagpipicture, kaya nakaw shot na lang ginawa natin. Sabay diretso ulit tayo sa biyahe. Umaga na at sobrang ganda na ng kalsada. Hindi ko na naipakita pero hindi maganda ang kalsada sa Quezon. May part ng Quezon na sobrang lalalim ng lubak at mag-ingat ang mga babiyahe papuntang Bicol kasi magugulat ka na lang na biglang pangit yung kalsada. Sa part na to medyo maganda na ang pacing ng takbuhan namin. Bukod sa maganda na ang kalsada medyo maliwanag na rin. Ito na nga, may nadaanan kaming bus at truck na naaksidente. Umaga na nga at nakaramdam na kami ng gutom, kaya dito na kami kumain, tumigop ng napakasarap na sabaw. Hindi ko alam anong luto, pero solid yung sabaw at ang lambot ng karne. Tanggal jacket na, ang kabuelo na sa pagkain. Don't you let the sunlight go out without you? Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Tuloy ulit, bakbak ulit sa biyahe. Malayo pa. Hindi naman tayo nagmamadali pero hanggat hindi pa nakakaramdam ng antok ay hatawin na natin na may kasamang pag-iingat. Second gas up, 463 pesos, 8 liters. Hindi ko na na-monitor kung saan na kami banda sa Bicol, pero malapit na kami dito sa Mayon. After magpa-picture sa Mayon ay diniretso na namin ng biyahe papuntang Mantog Pier. Dito inahabol na namin na makatawid ng Samar bago magdilim para doon na kami humanap ng lodge na pwedeng pagpahingahan. 1:40 PM, dito na kami sa ticketing booth at 3 PM daw ang biyahe ng Pascat patawid ng Allen Samar. Pagtapos mabayaran ang 635 plus 15 plus 10 plus 30 plus 65 pesos, diretso na kami sa Coast Guard upang magpatatak. Last step para ma-ready on board na sa ferry. Dito tinuro na kami ni Kuya SG kung saan kami pupwesto, masamang iba pang nakamotor na tatawid from Matnog to Allen Samar. Dito, waiting na lang on board at medyo nakakaramdam na tayo ng antok. Mula Caloocan South to Matnog, estimated almost 15 hours na biyahe. At pagdating naman namin dito sa port ay hindi rin agad nakaalis. 3 PM ang barko na sinakyan namin pero almost 6 PM na kami nakaalis ng Matnog. Isang oras lang ang biyahe ng barge papuntang Samar. Matatagalan lang sa pagkarga at diskarga ng mga truck na kasamang tatawid papuntang Samar. Dito mo na matatapos ang first day ride to Bohol. Kita-kits next vid.